tulog na lang at bagong taon na. Kaya huwag nyo kaming tutulugan dahil marami tayong pagkukwentuhan. Samahan nyo kami sa lubungin natin ng 2008 with a big bang! Happy New Year! Kung kailangan nyo ng tulong sa family, pangkabuhayan, kalusugan, pati na beauty, mga misis, ano ang isisigaw ninyo? Ano ba kundi kay Susan tayo? Kay Susan tayo, kay Susan tayo, kay Susan tayo, kay Susan tayo. Ilang tulog na lang, 2008 na. Kaya ang kay Susan tayo, may panghuling hirit sa inyo. Alamin kung saan matatagpuan ang the best na bibingka, halayang ube, at mainit na tsokolate. Ito ang perfect na pang medianoche. Tsokolate. Pag may naputukan sa New Year celebration, ano nga ba ang unang solusyon? Alam niyo bang may mga bathroom feng shui? Si Tess Bomb ang magchichika sa inyo. At ngayong bagong taon, may bagong tuklas din kami. Pupuntahan natin ang SM Science Discovery Center. Naku, puto ka na naman! Ayon sa Department of Health, nang pumasok ang taong 2006, 495 cases of fireworks-related injuries ang naitala. Ngayong bagong taon, paano kung ikaw ang susunod na maputukan? Narito ang aming first aid tips. First thing na gagawin natin is to keep the wound clean by using tap water, idan sa dumadaloy na tubig para maalis yung dumi. At kung minor burn o namumula at mababaw lang ang sugat, balutan ito ng malinis na gasa para maiwasan ang impeksyon. Pero paano kung ang putol aparte, ang putok kasi? Kung meron po tayong amputee or may naputol na bahagi, halimbawa sa daliri po, ang importante po kunin din po natin yung naputol na bahagi, hugasan din, linisin, balot po natin na may yelo. Ilagay po sa plastic with ice, pati po yung bahagi na naputol, hugasan din, balutin din po para ma-preserve natin yung amputated part. Para kung sakasakali na pwedeng maibalik, maire-restore po ng mga Suruano pagdating sa ospital. Sa kaso naman ng Watusi ingestion, ang agarang solusyon, 6 na itlog. Ihiwalay ang egg white sa yolk para ipainom ang egg white sa bata. Ang protein na raw nito ang mag-absorb ng lason na pumasok sa katawan ng bata. Para makaiwas sa problemadong bagong taon, unahan na ang pag-iingat. Bago magpaputok, siguraduhin cotton at hindi synthetic ang inyong susuotin. Madali raw kasing masunog ang synthetic kesa sa cotton. Ideally, huwag nyo nga hawakan yung paputok. Kung pwede, ipatong nyo tapos gumamit kayo ng stick or any object to light that firecracker. Kung may dalang fireworks, stay away from smokers para maiwasan ang hindi inaasahang pagputok. Ay, hindi pumutok! Pwes, huwag nang balikan kung nasindihan na. Malay nyo, baka magulat kayo sa mas malaking problemang dala ng paputok na traitor pala. Wow! Sparkling sparklers? Always keep your distance. Ituro ang sparklers pataas para hindi tumama sa iba. It is also safe to have a bucket of water handy, yung within easy access, para in case we need to soak the firecrackers.
Sabi nila, mas maingay, mas nakapagpapaalis ng malas. Aber, daanin na lang yan sa mas ligtas na ingayan. Alternative noisemakers, pump it up! O diba, wala nang sasaya pa sa bagong taong sasalubungin ng ngiti at walang hapdi. Happy New Year! Kay Susan tayo! Susunod, bibingka, halayang ube, tsokolate. Sarap ng medianoche. Sasampulan natin. Tsokolate, purong-puro. Kay Susan tayo! Si Jusa. Uuwi nga pala si Jusa ng bisperas para sa bagong taon. Nalimutan ko. Handa ko yung paborito niyan. Yung halaya, yung tsokolate, tsaka yung bibingka. Saan ba ako makakahanap na? Nakalimutan ko kasi. Si Ma'am Susan. Ma'am Susan, makakatulong sa akin. Ma'am Susan! Just like Badong, I'm sure lahat tayo'y may mga pagkaing hinahanap-hanap, lalo na tuwing sasapit ang medianoche. At ang pasok sa all-time favorite ng mga Pinoy, Pasko man o Bagong Taon, ano pa kundi ang mainit na tsokolate, ang patok na bibingka, at ang nakababaliw na ubeng halaya. Oh, so ano bang hilig niya? Para mga chocolate, ma'am eh. Gusto niyo mga chocolate na... Kinakain, iniinom. Ay, malamig na yun. Alam mo, dito sa chocolate, mukhang masarap lang yung mga chocolate yung maiinom, ha? O, sige, tingnan natin. Dali. Dito sa chocolate, siguradong mahumaling kayo sa sarap ng kanilang specialty, ang classic hot chocolate. Binabalik-balikan siya kasi native chocolate yung gamit namin eh. Unlike sa ibang mga stores, puro imported hot chocolates na yung matitikman nyo. Dito talaga we use proudly Philippine-made tableya. You heard it right. Gawang Davao ang tableya na ginagamit ng tsokola sa kanilang tsokolate. Kaya naman di maikakailang ito'y pasok sa panlasa nating mga Pinoy. Ayan. Tikman na natin yan. Mukhang tsokolateng tsokolate. Ano to? Banana walnut. Grabe, ang banana. Naging kulay brown. Ito ba, ano na to? Matandaan ito sa akin. Hindi. Overcooked yan na nilagang saging, di ba? Ayan, tikman na natin to, Badong. Para pagdating ni Diyosa. Para pagdating ni Diyosa, may alam na kung sa the date, di ba? Tikman natin. Chocolate. Purong-puro. Ang sarap nito, ma'am! Parang pag pinatigas to, chocolate bar na to, di ba? Sarap ba, Badong? Meron ba niya sa probinsya? Wala akong masabi, ma'am. Wala kang masabi? Hindi ba, oh? At ang init pa po. For only 50 pesos per cup, perfect na itong kapartner ng inyong paboritong merienda. Banana choco. Gaya ni Badong, siguradong kayo'y maloloko pag inyong natikman ang kanilang hot choco. Kung trip niyo na may espesyal na bibingka, sa Villa Mare na tayo pumunta. Pihadong maglalaway ka sa iba't ibang flavors na mapagpipilian, Laguna cheese and queso de bola. Itlog na maalat and Laguna cheese. At ang pinakabagong chocolate fudge. Hindi kami nagbabago ng texture.
At saka yung hindi kami nagbabawas na ingredients. Simula pa nung magsimula kami ng magbibingka. Bukod sa napakasarap na lasa, number 1 din sa listahan nila ang quality ng bawat bibingka. Kaya naman di mapigilang balik-balikan ito ng kanilang mga parokyano. Yan, so tikman na natin. Dali, para makapag-decide ka na kung ano, masarap yan pag mainit eh. Oh. Wow, di ba? Ang sarap. Mainit pa, ma'am. Grabe. Masarap. Diyos. Tingin mo kaya mauubos si Diyos sa isang ganyang buo? Ay, nako, ma'am. Opo. Oh. Ha? Opo. Mauubos niya? Ay, nako. Mm. Itsura ng katawan ni Jusa, wala po sa itsura niyang malakas kumain yun. Malambot, malinamnam at talaga nga namang nakaka-addict. Amoy pa lang, maglalaway ka na. Una na ako sa'yo kasi may pupuntahan pa tayo. Di ba sabi mo naghahanap ka rin ng alaya? Ubusin mo yan ha, sayang. Alam mo ba, marami maghihirap. Naghihirap ngayon, marami wala makain ha. Una na ako ha. Ito kayo papaya sa akin, ma'am. Oh, so sige, bye-bye. Bayaran mo yan ha. Tagal naman ito si Badong. Kanina pa. Oh, yan na Badong. Ang tagal mo. Kanina pa ako dito. Nawanagta pa po ako ng plastic pang bili ng pagkain namin bukas ni Ay, Jusa. naku. Iwanan mo na yan. Halika na dito. Dali. Ano pa meron dito? Hindi ba yung masarap na ube? Halaya. Halika na, Ay, dali. halaya. Oo, halika na, dali. Kung halayang ube naman ang trip lantakan, Lola Peace Deli Products ang dapat matikman. Cook the old-fashioned way, kaya naman maging ang lasa ay swak na swak sa ating taste buds. Hindi ako gumagamit ng preservatives at saka food coloring. It's all natural. O Badong, atin ang husgahan ang Lola Peace halayang ube. Sarap. Kuha pa ako ha. Para siyang para siyang cake. Nako, ma'am, napakagaling nyo talagang maghanap ng nung sagot sa mga problema. Yung mga problema ko, yung pagkain sa yung tsokolate, yung bibingka, ngayon ube. At sasarap po, ma'am. Salamat, Lola. Wow! Malinamnam. Tamang-tama ang lasa. Mababaliw kang talaga sa Lola's Peace Halaya. O mga mare, what are you waiting for? Ihain na mga espesyal na mapagsasaluhan sa hapagkainan at gawing memorable ang inyong medianoche with the whole family. Hindi mo masyadong pinaghandaan to, ha? At ba't naman kailangan ang damit mo ay puro tawa mo? Lawyer ko! O sa tingin mo naman, dadating talaga maraming pera sa'yo. Dapat po, magiging positive po na. Positive. O, bilog. Oh, Jusa! Kamusta na? Oh, ano oras ka uwi? Inihintay ka namin dito ni Ma'am Susan. Handang-handa na kami para sa ating medianoche. Ha? Hindi ka ngayon uuwi? Sige lang. Next year pa, New Year! Hindi mo naman pala tinanong kung anong taon darating eh. Yung po yung hindi ko natanong. Kay Susan tayo! Susunod, ano ang banyong maswerte? Alamin sa bathroom pong suit. Ay, siyempre ako, niwala dyan. Ako talaga, lakas tiwala ko yan. Pusoy yan eh. Kay Susan tayo! Ito ako swerte. Pili ko swerte to eh, oh. Wow! Maring test bomb! Chinese! Ko, dami. Dami-dami ko. Pinto eh. Ako lagay ito dito. Pero takot ako tingin para alam ko, para meron ikaw kita. Pagkalalo pa, pag meron pa yung coin eh, oh. Subo-subo siya coin eh, oh. Pag meron ka coin eh, meron ka prag eh. Pasok ka, ikaw kaya dapat yan eh. Swerte-swerte. Talaga nga naman, pinupungsoy mo ba ang new house mo? Ako swerte. Swerte yan.
Akala ko pa naman bahay. Nasa banyo ka lang pala, Maring Tess Bomb. Mare Susan, ikaw pala. Yan, ako dito loob eh. Ako insenso kasi para swerte. Ako niniwala swerte, pansay. Hindi na pwede bahay lang. Dapat pati banyo, ponsay para swerte. Blessing, pasok man eh. Wait lang. May gawa ako dito, ha? Ikaw masyado ka mamadali. Sandali lang, sabi. Sandali lang! Ako sabi, sandali ako. Meron pa gawa. Ay, hapon, Mare. Ay, ako ang kayo eh. Ako kanina pa atay kayo. Pasok. Ganda, Mare. O siya, simula na yung pagpupungsoy na yan ng banyo mo, Mare, nang magkaalaman na. Teka lang, matanong ko kayo, ano nga ba talaga ang feng shui? Ang feng shui is considered as a science and an art of designing and redesigning to welcome good she or good luck. So nilalabanan nito ang mga negative forces o yung mga tinatawag na bad luck o mga bad spirits. Gusto ko swerte. Pasok. Siyempre! Unang napansin ni Madam ang salamin sa mismong harap ng pintuan. This will make invite bad or negative spirits. Kaya ako hindi masyado tingin sa lamin. Baka meron daang babae yan eh. Ganun pala yun, Mare, ha? Importante to kasi ang banyo, kasi ito yung nagre-refresh ka, di ba? Nagsha-shower ka, dito ka rin nagtatapon ng waste, halimbawa sa toilet bowl, kailangan tama yung pagkakalagay mo. Dahil kung hindi, madi-drained away lang yung mga savings mo o yung pera. Pero kung ganito na raw ang banyo mo, hindi mo kailangang gibain. Pwede mo namang kontrahin ang bad vibes. Maganda raw itong incense. Ako talaga niwala dito. Pwede ka rin daw maglagay ng buhay na halaman o di kaya ay fresh flowers pang-attract ng positive energy. Pangontra din sa bad vibes ang Lucky Charms pero dapat nasa tamang posisyon sila. Swerte talaga ito pero ang dapat ito ilalagay sa tamang kinalalagyan. Kasi ito nakakapagtaboy ng... Hindi, it should be hung. Pwedeng dito sa may door. Nako, bawal din palang magkatapat ang harap ng lababo at harap ng inidoro. At ito dapat inilalagay sa bandang north para... Saan na, North? Ako punta dito, North. Sa North. Mula rito sa pintuan ng banyo. Kasi this is the north, no? So, okay naman to. Ang nakasama lang dito, the mirrors. At hindi raw dapat nakatapat sa may kalsada ang positioning ng toilet bowl. Maganda raw ang mga buhay na halaman at crystal stones na ito sa banyo. Pandagdag swerte! Mas maganda rin daw ang pasok ng swerte kung bilog at maaliwalas ang mga ilaw. Ako yan before eh. Ako yan before. At okay din kung may nakasabit na display. At ang kabilang banda ng banyo kung saan naroon ang tukador at aparador. Hindi maganda na ang salamin ng tukador ay nakaharap sa pinto. Nako, mukhang maganda ang ending kapag nafungsoy ang banyo. Sarap-sarap talaga mag-banyo. I can feel it. Yeah. Sarap. Pakiramdam ko. Ako na ang banyo queen. Kay Susan tayo! Susunod, ngayong bagong taon, dalhin ang mga chikiting sa mundo ng siyensa. SM Science Discovery Center, matutuklasan nyo na. Kay Susan tayo! Come on, vamonos! Come on, let's do it! Salubungin natin ng bagong taon na may bagong kaalaman at karanasan. Dito sa SM Science and Discovery Center. Ito ang pinakabago at pinakamalaking edutainment theme park sa buong Pilipinas with several interesting attractions.
This one, the kids will enjoy. At the same time, they will learn a lot of information about science and the latest in technology. So, nakalaro na sila, marami pa sila natutunan. Hindi lang pang-comics ang inyong amiga, pang-virtual reality rin. Kaya si Susana the Explorer naging basketball player. Hindi ka na-shoot! Volleyball player. At drummer. Thanks to the green screen technology of the image port. Travel through time and drive your imagination wild. Dahil sa Transportation Nation, makikita mo ang history, pati na rin ang future ng lahat ng sasakyan. At pwede ka rin maging car builder, maging piloto o kaya'y backseat driver na tulad ko. Ayan. Kaya dapat naka-level ka lang. Kaya tingnan mo yung plano. Ayan. Ayan, wasak na. Bueno, nalibutan natin ang first level ng SM Science and Discovery Center, kaya punta na tayo sa level 2. Vamonos! Welcome to Spaceship Earth. Ang bihikulo para makilala si inang kalikasan ng husto. From the spacecraft, pwede kayo maglanding sa City Science at mamangha sa modern architecture. Hello, welcome to City Science's fascinating look at how things work. For the next few minutes, we want you to relax and learn just how wondrous the Discovery Center truly is. We are also motion-proof. It's what I think it is. Don't panic, folks. I wasn't top cadet at the Malate Security Officer Academy for nothing. Fishing ba kayo for more information tungkol sa karagatan? Mag-dive na sa Virtual Reef para makita ang yaman dagat ng ating bayan. Parang scuba? Opo, parang gano'n. Pero wala kang scuba gear. Sunog. Galing. Taitim. Hindi maalam ang tubig dito. Titigan nyo ang mga coral, isda at mga crustacean. Totoong-totoo ang dating. ¡Qué barbaridad! Is that a pating? Ay, buti na lang. Narating na namin ang dulo ng tunnel. Hi, Miss Susan Enriquez! Oh, you see? Nakilala na. Oh, I love your show! Kay Susan tayo! Ay, ang galing naman. Yes! Kaso lang, hindi na po ako nakakapanood. Dito na po kasi ako. Sa dagat? Ikaw ba't malis? Dito ka lang. Sige po, lapit po ako. Basta naman ang mga scuba divers natin. Yung ibang scuba po, okay naman, pero yung iba, they're all bad. Talaga? Kasi sinisira nila yung mga corals namin. Opo. Bawal po kasing hawakan yun eh. Ay, hindi hanggang dito na lang po ako. Ay, ano yan ang matakas? Ganyan po talaga kami mga titan fish. Akala ko naman napuyat ka. Galing. Opo. Thank you, bye-bye ah. Papasyal pa kami ha. Bye-bye. Galing. Nakakatuwa. This is Robot Inc. The place to be for wannabe robot builders like them. At mga sikat na robot tulad nila.
Pero ang main attraction dito ay ang Digistar Planetarium. Kung dati-dati kakapiranggot at low-tech ang planetarium natin sa Luneta, bonggang-bongga ang 15-meter, 162-seater at dome-like screen ng Digistar sa MOA. Kaya ang 3-dimensional images lalong nagmumukhang totoo. Oh, di na ma-reach ang planetarium natin, no? Lohisimos, in English, we did it! Nakapamasyal na tayo, sama-sama pa tayong natuto. Samahan niyo ulit ako sa susunod, ha? This is Susana the Explorer, umabati sa inyo ng Feliz Año Nuevo. Mabalos! Kay Susan tayo, kay Susan tayo, O mga kapuso, kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa mga kwentong hitik sa kaalaman, nakalilibang at kapaki-pakinabang. Ako po si Susan Enriquez, ang kumari nyo. Tandaan, beauty ang buhay nyo dahil tuwing linggo, kay Susan tayo! Cheers! Happy New Year! kay Susan tayo,